Muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share ng daily devotion. Dito na po tayo ngayon sa chapter 35 po at ang verse po nga kung babasahin dito po sa Exodus chapter 35 verse 1 to 5 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito ang mga tuntunin sa araw na pamamahinga. Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang inuutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sino mang magtatrabaho sa araw na yon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan. Verse 4 po, ang handog para sa santuwaryo. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang inuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak, at tanso. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 35 verses 6 to 8. Ito po ay para kay Sis Ayet. Ito po ang nakasulat. At kayong bughaw at kulay ubi at pula at lino at balahibo ng kambeng at mga balat ng tupang lalaki na tininang pula at mga balat ng puka at kahoy na akasya at langis na pangilawan at mga espesiya sa langis na pangpahid at sa mabangong kamangyan. Yan lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 35 verse 9 to 11. Maghahandog din sila ng mga alas na kornalina at mamahaling alas na pampalamuti sa ephod at sa pictorial ng pinakapunong pari, ang mga kagamitan sa toldang tipanan. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang gagawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo at pahalang na balangkas ng mga tukod at ng mga patungan nito. Amen. Exodus chapter 35 verse 12 to 14. Ang kabang at ang mga pinakat niya ang lukang ng awa at ang lambung ng tabing, ang pulang at ang mga binggan niya at ang lahat ng kapa niya at ang dinapay na hadog. Ang kaderero rin naman na pangilawa at ang mga kasangkapan niya at ang mga lawan niya at ang langis na pangilawan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 35 verses 15 to 17. Ito ay kay Mira. Ito po ang nakasulat. At ang dambana ng kamangyan at ang mga pingga niyan at ang langis ng pangpahid at ang mabangong kamangyan at ang tabing na pangpintuan sa pintuan ng tabernakulo. Ang dambana ng handog na susunugin, sangpo ng salang tanso niyan, at lahat ng mga kasangkapan niyan, ang hugasan at ang tungtungan niyan. Ang mga tabing sa looban
ang mga bahaligin niyan at ang matungtungan ng mga iyan at ang tabing sa pintuan ng looban. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 35 verses 18 to 20 na sinasabi, "The pegs of the tabernacle and the pegs of the court and their cords. 19. The woven garments for ministering in the holy place, the holy garments for Aaron the priest and the garments of his sons to minister as priest. Gifts received. 20. Then all the congregation of the sons of Israel departed from Moses' presence." Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God bless everyone. Sa ang mapagpalang gabi po sa ating lahat para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 35 verses 21 to 23. Sabi po rito, "At sila'y lumapit lahat ng tao na napukaw ang kalooban at lahat na pinapagkusa ng sariling diwa at nagdala ng panghandog sa Panginoon sa gawain sa tabernakulo ng kapisanan at sa buong ipaglilingkod at sa mga banal na kasuutan. At sila'y naparoon mga lalaki at mga babae, yaong lahat na nagkaroon ng kusang loob at nagdala ng mga espile at ng mga hikaw at ng mga singsing na panatak at ng mga pulsera ng madlang hiyas na ginto sa makatuwid bagay lahat na naghandog ng handog na ginto sa Panginoon. At bawat taong may kayong bughaw at kulay ube at pula at lino at balahibo ng mga kambing at balat ng mga tupa na ininang pula at ng mga balat ng poka ay nangagdala." Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay kita sa Exodus 35 verses 24 to 26. Ito po ay para kay Reed. Ito po ang nakasulat. "Ang lahat na naghandog ng handog na pilak at tanso ay nagdala ng handog sa Panginoon. At lahat ng taong may kahoy na akasya na magagamit sa anumang gawa na paglilingkod ay nagdala. At lahat ng mga babaeng matatalino ay nagsisihabi ng kanilang mga kamay at dinala ang kanilang mga hinabi na kayong bughaw at kulay ubi at pula at lino. At lahat ng mga babae na napukaw ang kalooban sa karunungan ay nagsisabi ng balahibo ng mga kambing." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 35 verses 27 to 30. Ito po ang nakasaad. "At ang mga pinuno ay nagdala ng mga batong onyx at ng mga batong pangkalupkop na gamit sa ipod at sa pictorial, at ng mga espiya at ng langis na pangilawan at langis ng pangpahid at pabangong kamangyan. Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon. Bawat lalaki at babae na ang puso'y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat ng gawain na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Israel, tingnan ninyo, tinawag ng Panginoon sa pangalan ni Bezalel na anak ni Uri na anak ni Hur sa lipi ni Juda. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang pagpapalang gabi po. Ang babasahin ko po ay sa Exodus chapter 35 verses 31 to 35. Ang sabi po rito, siya ay pinaspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at may ukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtatabas ng mamahaling bato na mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab, anak ni Ahisamak, na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman.
Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mang-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang mga habi at ng mga habi ng kanang asul, kulay ube at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ng anumang uri ng gawain. Purihin na Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.